Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Ayan, magandang umaga, Southern Luzon. Magandang buhay, lalawigan ng Batangas. At bagong araw na naman po, bagong pag-asa, siyempre arangkada na naman pong muli ang inyong mga kaibigan at kasangga sa paghahatid ng mga napapanahong balita at informasyon. Dito lamang po siyempre sa programang pang-radyo at inyong social media ng inyong pamahalaang panlalawigan. Ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Good morning sa iyo, partner. Hello. Good morning, Kuya Ed. Sa lahat po ng ating mga kabiyaheng alive na alive ngayong araw ng Huwebes. Narito na naman kami ang tambalang hatid ay sigla at serbisyo sa Barte at Ilarmo Ilagan para sa inyong Thursday morning ride ng Biyaheng Kapitolyo. At syempre, Kuya Eds, we are broadcasting live via Facebook live streaming sa ating Batangas PIO Facebook page. Mula po dito sa PIO Media Center. At sa bayan rin nga po tayo na papahinggan ngayon sa himpilang Infinite Radio, 102.3 FM at radyo natin 105.5 FM sa Padre Garcia. Ayan, binabati ko ang ating mga tagapakinig na nakikinig ngayon sa Infinite Radio 102.3 FM at dyan po sa radyo natin 105.5 FM dyan sa bayan ng Padre Garcia. Hello. Good morning! Namiss ko to Yeah. Oo, parang absent matagal tayo tayo na last bakasyon no? Isang linggo. 1 week. 1 week. At alam naman natin ang mga pangyayari nung isang linggo ay talaga namang inam ang pag-ulan. Kaya po, kita nyo naman, ang dami nating taga-subaybay sa ating Facebook page. Inaabangan ng ating mga posts. Sa ating mga updates. At ang updates, at yun nga po, walang pasok. Ang mga estudyante nag-aabang. Mga estudyante, syempre po, ang inyong pong mga lingkod ay kahit na noong ay walang broadcast, kami po ay nandun sa ating EOC o Disaster Emergency Operations Center upang gumabay sa mga kasamahan natin sa Kapitolyo sa pagbibigay ng impormasyon. At ngayon nga pong Huwebes, kami po ay muling nagbabalik upang maghatid nga sa inyo po ng mga kaganapang nangyari naman matapos ang bagyuhan. Ano? At para simulan ang ating umaga ngayong araw, hihingi tayo ng gabay at patnubay. Kasama ang ating prayer warrior for today, walang iba kundi si Ginoong Froilan Salcedo. Patatagin mo kami, O Diyos. Mahal na Ama, Ikaw ang aming mapagkalingang Diyos. Iniibig at sinasamba ka namin ng buong puso at kaluluwa. Nagpapasalamat po kami sa mga binibigay mo sa aming mga biyaya at pagpapala. Sa pagbibigay mo sa amin ng panibagong umaga sa araw na ito, labis man ang aming mga nagagawang pagkukulang sa iyo, Ama. Hindi kami magsasawang punuin ng pagpapala ang aming buhay. Patawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Hinihiling po namin ang iyong dakilang paggabay at naway makagawa kami ng mabuti, lalo na sa aming mga kapwa. Maging matapat at pasunurin mo kaming mga lingkod sa iyong banal na kalooban at patatagin mo rin kami at bigyan ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok sa aming mga buhay. Ipadama mo lagi sa amin ang iyong presensya at pagtulong upang mapanatag
ang aming mga kalooban sa gitna ng kahirapan. Kaya ay tinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga naisin, pati na rin ang aming mga hinaing sa aming mga puso. Amen. Ayan, maraming salamat sa iyo, Froilan. Tuloy-tuloy na po ang ating pagpasada ngayong araw ng Thursday, July 31, 2025. Last day today. Last day today. Ayan. Muli po ninyo kaming samahan para sa aming 9th season ng ating programa, Ang Biyaheng Kapitolyo. Para sa paghahatid ng mga kaganapang aming nakalap at tinutukan dito po mismo sa ating lalawigan, maging sa ating bansa. Ayan. Naalala ko lang, no? July 31. Yes. So, kailan nga tayo lumipat dito sa ating studio? Anniversary na rin. August 2023? Oh, Yes. ayan. Biruin nyo yun. Magtatatlong Malapit na. taon na. Ano? Yes. Ang Siyempre bilis. po, ang bilis nga ng panahon, Agosto na naman, may nakikita na tayong post na ayusin mo Agosto. Ano? O may kasabihan kasi yung ina-Agosto daw. Hindi naman. No, good vibes Good lang. vibes. Good vibes Yan. lang tayo lagi para dumating din sa Ma-attract atin natin, ay good yes. vibes. Ano? Stay focused, stay chill, and good vibes lang lagi. Ano? Siyempre po, abangan niyo po ang hatid naming kwentuhan ni kasamang Jane. Kita mo naman ang katabi ko ngayong araw. No? Comment lang kayo kung gusto niyo ang outfit ng aking partner ngayon. Talagang Lagyan natin yung link. iba to eh. Network Pills ang kanyang outfitan ngayon. Siyempre po, hatid po rin po namin ang ilang mga talakayan na nakalaan sa public service. Magang inyong mga panawagan ng pagbati, padarating nyo lang po dyan sa aming chat box. At siyempre po, nandyan din, hatid namin ang mga naging kaganapan at aktibidad ng ating ina ng lalawigan. Good morning po kay Governor Vilma Santos Recto at sa lahat ng kanyang mga kasama. At pagbati na rin po ng magandang umaga sa ating mga kasamahan dito sa Provincial Information Office. Siyempre po sa paggabay at pagtimon Ginoong Vincent Altar at Binibining Katsi Catalan. Siyempre po sa lahat ng mga kasama namin dito sa Provincial Government of Batangas, kung kayo po ay nakatutok o kayo po ay nakikinig ng pasimple, no? Siyempre, alam ko may trabaho kayo. Good morning po sa inyong lahat. Muli po, ito po ang inyong lingkod ngayong araw ng Webes. Ito po si Edwin Sabarte. Ito naman po si Jane Ilarmo Ilagan. At ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo! Yan! At para naman bumati! Naku, Diyos ko po, bago ko nahira at bago ko napakiusapan ng Yes. ating patroller ngayong araw, hindi pwede yung ibang patroller kasi medyo kumakati ang lalamunan. Ayun. Ngayong araw na ito, walang iba. Ang special nating patroller, walang iba. Ang aming direktor, Gian Marco Escamillas. Yan, magandang umaga po sa lahat. Yan, maraming salamat po Sir Eds at Jane. Yan, nagbabalik po ako sa Thursday dahil ito po ang aking unang araw dati. Ako po ang original na Thursday patroller. Oo. Yan, magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kasama na nakatutok ngayon sa ating Biyaheng Kapitolyo. At gayon din po, binabati po natin ang mga nakikinig sa ating partner radio stations. Ang radyo natin 105.5 FM dyan po sa bayan ng Padre Garcia at sa Infinite Radio 102.3 FM sa lungsod naman po ng Lipa. At para naman po sa mga nakatutok sa atin ngayon via Facebook live streaming mula po sa Batangas BAO Facebook page. Yan, kasama po natin ngayon si Ma'am Shermaine Makuha Halili. Yan, good morning daw po Sir Edwin and Mars Jane. Yan, kasama rin po natin si Kuya Jeffrey Balitaan Evangelista, ang Sir Owen po. Yan, good morning din po kay Tito Roger Aguirre. Yan, all the way from Lipa, si Ma'am Nitz Lapa. Magandang umaga po. Kamusta po kayo dyan? Yan, pati po si Miss Jaja Charotera. Yan, good morning po Good Miss morning. Jaja. Salamat po sa pagtutok sa amin ngayong umaga. Gayon din po kasama din po natin si Tita Ella Kayabat, si Rai Azucena, si Johnson Silva Olimba, si Kuya Jared Season, si Ate Yel Pradeliada. Yan, good morning din po kay Julius de la Cruz at kay Kuya Allen Ratso, kay Tita Shirley Balmes. Yan, mula po sa BNS San Isidro Lipa City, kasama po natin si Ma'am Lucy Sedilla.
At yan, syempre ang ating pong may sakit na patroller, si Almina Baler. Yan, may magandang sakit. umaga po sa inyong lahat at salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Ayun, nabanggit mo, ikaw yung original patroller nitong Huwebes. Bago ka agawan ng trabaho ni Almira. Apo. Ayun, hindi po. Na-promote po si Gian, naging director. Proud yan. Ayun, maraming salamat sa mga nakatutok ngayon sa amin ni kasamang Jane, especially kay DJ Chacha Charotera. Congratulations sa iyong graduation at hoping as soon as possible ay makabahagi ka na namin dito sa aming biyaheng Kapitolyo. Ano? Mas lalong sisigla ang ating hinihintay- radyo. bagong tawag dito, bagong energy, Yes. bagong aabangan. So ayan, at sana po ay huwag kayong maglilipat o lalag out ng inyong Facebook page at samahan nyo kami hanggang 10:30 lang naman. Isang oras lang Isang na oras na kwentuhan. biyahe lang naman yun. Parang ito hanggang Batangas City hanggang Santo Tomas. Isang oras sa biyahe lang yan. Yan. Ano? At nabanggit mo ang Mga Santo Santo Tomas. Tomas. Yan, take it away, Gi. Ayan, mga trail runners daw. Anong meron, Direct G? Yan, para po sa ating mga runners at nature lovers, handa na ba daw po kayo? Ito po ang pinakihintay na Mount Malipuño Challenge Conquering Manabu Peak 2025. Gaganapin po ito ngayong darating na August 10, 2025 sa Encantiera Nature Park, dyan po sa Barangay Santa Cruz, lungsod po ng Santo Tomas. Pumila mula sa mga hamon, meron po tayong mga 5K, meron din pong 10K run, 20K at 30K trail run po. Damhin po ang ganda ng kalikasan, ang exciting na ahon at ang preskong hangin habang tinatahak ang mga trail ng Manabu Peak. Magtungo lang po sa Batangas Tourism and Cultural Affairs Facebook page para po sa link na maaaring pagrehistruhan. Huwag na po tayo magpahuli, sumali na at makisaya sa trail adventure ng taon. At anunsyo naman po mula po sa ating pong DOST at sa lahat po ng aplikante ng DOST SEI Junior Level Science Scholarship o ito po yung JLSS examination sa Calabarzon dahil po sa epekto ng bagyo at para po sa kaligtasan ng lahat ng mga kukuha ng pagsusulit at mga testing personnel, ang 2025 JLSS examination sa Calabarzon po ay pansamantalang ipinagpaliban. Ang bagong petsa po ng pagsusulit ay iaanunsyo sa mga susunod na araw sa pamamagitan po ng Science Education Institute, Department of Science and Technology at iba pang opisyal na channels. Mangyari po mag-abang ng karagdagang impormasyon sa DOST Batangas Facebook page. Ayun, dun sa mga Sasali sa- mahihilig o mga fitness buff sa running, trail run to. Oh, wow. Medyo matarik-tarik yung Mount Malipuño na yan. Malamig yan for Oo. sure. Tsaka hindi ito hindi ito even surface. So ibang level to, ano. So sasali ka ba diyan, Gian? Exciting. 5K trail run? Parang pwede naman po, pero doon lang tayo sa 5K. Hanggang 5K Oo, na. ako pag sinubukan ko mga 20 kilometer, baka tapos na yung deadline, di pa ako Sir, nakakabalik. may 32K po May sila. 32K pa. Alam mo ba kung kano kalayo Pabuti ng yung bukas. 32 kilometers? Kaya nga, sanay nga po ako ng sa marathon ay mga 21K lang. Pero ngayon po may 32K. 42 yung full marathon 42 kilometers. Tapos trail pa po siya, hindi siya yung Oo, patag. kaya na, nga ano. So ibang level to. So kailangan ng paghanda. Exciting. Masimulan na natin. Mag-exercise Ayan. muna bago sumaba. Oo, yun. Oo. Importante yun mga kababayan na siguraduhin na ang inyong pangangatawan at pag-iisip ay naka-ready. Ibang level kasi ang mga trail run. Lalo nature run yata yan. Yes. No? Manabu Peak. Manabu Peak Yes. po. Ayan. Diyan yan sa lungsod ng Santo Santo Tomas. Ayan. At ngayon nga, partner, Yes. maganda ang topic natin ngayon. Linggo ng musikang Pilipino. Ayan. At mga kabiyahe, tuloy-tuloy na po nga tayo sa ating talakayan ngayong Huwebes. Mula po muli po nating ipinagdiriwang ngayong linggo ang araw ng musikang Pilipino. Ay siyempre ito'y special na panahon na inilalaan upang parangalan, itaguyod at palaganapin ang yaman ng ating sariling musika. Ang musikang Pilipino ay hindi lamang aliwan
At minsan ito ay isang salamin ng ating kultura, kasaysayan at syempre ng ating damdamin bilang isang bansa. Sa bawat awitin ay naroon ang mga kwento ng pakikibaka, tagumpay, pag-ibig at pangarap. Mula sa mga tradisyonal na kundiman at harana hanggang sa mga makabagong OPM na patuloy nating umaantig sa ating mga puso, sa mga kabataan, tunay nga ang musika ay nagsisilbing isang tinig ng sambayanang Pilipino. Ayan, ngayong linggo ng musikang Pilipino, ating itaas ang ating pagpapahalaga sa mga lokal na mga awit, kompositor at musikero na walang sawang nag-aalay ng kanilang talento upang buhayin at payamanin ang musikang atin. Sapagkat sa bawat himig na likha ng Pilipino, nadarama natin ang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Batay nga po sa proklamasyon bilang 933-2014, itinakda ang huling linggo ng Hulyo bilang panahon ng pagkilala sa kahalagahan ng musikang likha ng mga Pilipino. Mula sa mga concerts, open mic events, talk series, choral competitions, hanggang sa mga gabi ng parangal at pagkilala, ang buwang ito ay isang puspusang pagpupugay sa OPM at sa ating Filipino identity na isinasabuhay sa bawat tugtugin at titik ng ating musika. Ang Linggo ng Musikang Pilipino ay isang pagkilala sa kahalagahan ng musika bilang bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan, tulad nga ng sabi ni Kuya Eds. Ipinapaalala nito ang kapangyarihan ng musika na magbuklod, magpagaling at magsalaysay ng kwentong Pilipino, lalo na sa harap ng pandaigdigang impluwensya. Hindi ito selebrasyon para sa mga musikero lamang, kundi para sa bawat Pilipinong nabubuhay sa himig ng ating kultura. Yan, kayo ba Kuya Eds and Kuya Guy? Sino ba ang inyong mga favorite OPM artist? Alam mo, kung Yes. may option lang ako na hindi sagutin ang tanong mo, kasi lalabas yung aking, mahuhulaan nila yung aking edad eh. Pero sa ngalan nga naman ng selebrasyon natin, no, noong namulat ako sa mundo ng musika, ang paborito kong OPM sa contemporary pop, si Gary Valenciano. Ayan, Gary, Francis ayan. Magalona, ang Eraserheads, ang River Maya, ang Yano. Ayan. After Image at Intro Boys. Ayan. So, mahuhulaan na nila. Ngayon, Ngayon sa makabagong mga OPM henerasyon, artist. sa ano ba kayo, Gen Z levels. Gen Z level. Siyempre, pinakinggan ko kanina si Maki, ang Ben and Ben, Cup of Joe, sino pa ba? Yung Dilaw. Ayan. Ayan. Ayun. Yung Bini, tsaka yung SB19. Talaga ba? Nakikinig ka ba sa Bini? Hindi naman ako nakikinig, pero napapakinggan ko sila. Siyempre, Ayun. they're all over the airwaves. Yes. Ganon sila kasikat. Di ba? Meron pa nga sila. Iyon. So, iba talaga di ba? Yung mga kantahin, pag minsan ikaw ay nag-iisa, di ba? Gusto mo lang makinig ng paborito mong music. Ito ay nagbibigay ng inspirasyon, nakakapagpagaling na nasaktang Yes. damdamin. Yun. Di ba? Talaga naman, Nagbibigay may ng inspirasyon. Di ba? Naantig ang pagiging makabayan. Di ba? Di ba may mga kanta kasi na pag may isang laro, may laro ang Gilas Pilipinas, o ang Alas Pilipinas, at ang national football team natin, may tinutugtog na kanta eh. Yung sa Orange and Lemons, di ba? Pinoy ako. Ayan, di ba? Di ba naantig yung damdamin nyo para nakakapagdagdag ng hype. Yun po yung power ng music. Yes. At syempre, pag di ba nung heartbroken ka, Ay, ano heartbroken paborito ba? mong kanta? Di Heartbroken ba? Oh, yes. Talaga nang pag-feel ko ay bored ako, parang ano bang kailangan pampasigla sa akin. Paborito mo ba yung kay Lani Misalucha, yung bukas na lang kita mamahalin? Ay, gusto ko din yung kanta yung sa videoke. Diba? Oo. Talaga naman nga. Diba? At marami tayong mga kakilala rito na talentado sa musika. Yes. No? Ang inyo pong lingkod ay isa ring naging parte ng kultura ng musika. Pero ngayon po medyo naglaylo na tayo eh. Pero hindi nga po talaga pala biro ang pagbibigay ng dedikasyon at puso dun sa iyong craft. Songwriting, tawag dito, yung pagiging instrumentalist, yung overall musicianship. Talagang kailangang pagtuunan ng pansin. At talagang doon ko naman nakita kung paano
yung mga hits ngayon, di ba? Yes. Yung mga makabagong hits ngayon. Ibang-iba yung klase. Parang merong iba yung vibe, iba yung feel. Iba yung buhay. Oo. Ibig sabihin, talagang you take a lot of dedication, talent, and honing your craft Puso, na ba? para oo, puso, isa pa yan. Yes. Hindi biro ang mag-aral ng instrumento. Yes. Di ba? Sabi nila, gusto ko matutong mag-gitara. Pero alam niyo ba, ang pinaka-basic na gugugulin nyo sa isang taon o sa isang kung mag-aaral ka ng gitara, it would take you 4 to 6 months just to learn the basics. Then intermediate and then tsaka pa yung advanced, di ba? Ganon. Yes. Kailangan ng talino at puso para sa musika, oo. talaga. At talagang sabi nga nila, ay talagang kailangan ang dedikasyon. Yes. Yan. Yan, at mahalaga rin pong pag-usapan natin kung paano nga ba nakatutulong ang pagdiriwang na ito sa ating bayan at sa bawat isa sa atin. Una po, napapangalagaan at naipapamana ang ating kultura at tradisyon. Sa pagdiriwang po na ito, muling naitatampok ang mga awitin mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, mula sa kundiman, harana, awit ng mga katutubo, hanggang sa mga bagong OPM na nagsisilbing tulay ng nakaraan at kasalukuyan para sa susunod na henerasyon. Ikalawa po, natutulungan ang ating mga lokal na musikero at kompositor. Ang pagbibigay ng espasyo para sa kanilang likha ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad at pagkilala, kaya't mas naipapakita nila ang kanilang talento at mas napapahalagahan ang kanilang kontribusyon sa sining at kultura. Ikatlo po, nahihikayat ang mga kabataan na tangkilikin ang sariling musika. Sa panahon ngayon na malakas ang impluwensya ng banyagang awitin, mahalaga na may mga programang tulad ng Linggo ng Musikang Pilipino na nagpapaalala na mayaman at makulay din ang ating sariling musika na dapat suportahan at ipagmalaki. At ikaapat, nakatutulong ito sa ekonomiya at industriya ng musika sa bansa. Sa pamamagitan po ng mga konserto, patimpalak at iba pang kultural na programa, lumalakas ang suporta sa mga artist at nagbubukas ng mas maraming oportunidad sa mga nasa likod ng musika mula sa mga awit at manunulat ng kanta hanggang sa mga producer at technical na manggagawa. Yan, Sir Eds, mabanggit ko lang kasi nabanggit natin yung tulong po sa mga artist. Kasi ngayon po, kung mapapansin nyo, namamayagpag po ngayon ng OPM na nakakatuwa naman. Yes, Kasi oo. dumating po tayo dati parang dun sa panahon na puro Western music po ang nauuso. Nito na lang po ulit na, parang pinag-uusapan nga po namin, parang simula nang dumating si Moira po yata. Nag-shift po ang OPM. Si Moira. Kasi parang prior po doon, ang Si Moira at si Yeng, di ba? Parang, yes. Pero nag-kickstart uli yung OPM. Opo. no? Tapos nung kinayeng po, parang yun po naman po yung panahon na puro Filipino bands, yung mga Kamikaze, Parokya ni Edgar, ganyan po. At saka yung nabanggit din po yung sa mga concerts, napakaganda po ng mga concert ngayon ng Filipino artists. Hindi. Ibang level. Kasi Yes. noon, ang concert, maglalagay ka lang ng stage, stage. aakyat yung artist, tutugtog. Ngayon, may production. May production Oo. po. Tsaka, yung nakakadagdag Ang sa level. ekonomiya yan eh. Opo. Oo, may siyempre, sa isang lugar, kung mag-concert ka, yung turismo, di ba? Ang dami manonood. Kumbaga, doon na lang sa inyo, sa Bukawi. Opo. Oo. Grabe doon. Bago ka makarating doon sa concert venue, kalahating oras ka tama. Philippine Philippine Arena po. Philippine Philippine Arena. Arena. Ayan, kaparoon ako minsan doon. Laki. Sobrang dami na Oh, nanonood. talagang sobrang at doon sa mga MOA concert grounds, yung hotel, yung restaurant, Even the universities kahit yung mga, yan, nakakadagdag ng iba talaga yung nagagawa. Tsaka lumalaki na po yung mga venues. Imagine nyo nga po yung Philippine... Palaki ng palaki. Opo, yung Philippine Arena, napupuno na po siya ng kahit Filipino Sold artist. out pa na may gusto Sold pang out. bumili ng ibang Sinold out tickets. yan ng Nations Girl Group. Apo. Bini, 2 araw. Ilan ba yun? 55,000. 55,000 po maximum. Imagine niyo, Imagine, 55. for 2 Imagine days. niyo. Up to the ceiling yun, ha? Ayun. At may nag-aabang pa sa labas. So pagkakala marami pa rin May mga nanonood team at labas nag-aabang pa. sa labas. May Ayan. team labas pa. Ayan, sa kabuuan po, ang Linggo ng Musikang Pilipino ay hindi lamang pagdiriwang ng himig at awit. Isa itong makabuluhang kilusan para sa pagpapalakas ng ating kultura, pagtulong sa ating mga talento at pagpapatibay ng ating pagkakaisa bilang isang bayan. Kaya't ngayong linggong ito, sama-sama nating itaas ang ating tinig sa pagkilala at pagpapahalaga sa musikang likha ng Pilipino.
Huwag po sana natin kalimutan na ang suporta natin sa ating mga lokal na musikero at kompositor ay hindi lamang nakakatulong sa kanilang karera, kundi nagsisilbering pamana para sa mga susunod na henerasyon, kagaya na nabanggit kanina. Sa pagtangkilik natin sa kanilang obra, pinapalakas natin ang industriya ng musikang Pilipino. At higit sa lahat, pinapanday natin ang isang kinabukasang puno ng inspirasyon at pagkakaisa. Ayun, nabanggit ni Direk G kanina yung bakit yung OPM is on the rise. So, ito lang my own take. Kasi nung panahon namin, para ba ilabas mo yung musika mo, kailangang ilabi mo to sa mga radio stations nung mga panahong yon, talagang kapag ang gusto ng producer o nung bibigyan ng sponsorship yung mga ganitong lineup ng kanta, matatalo tayo ng mga international songs. So, kumbaga nasa back burner lang yung yung OPM. Mapwera na lang kung Eraserhead levels ka nun. That time. Kasi yung E-heads nun, top bill. No? Ngayon, yung mga independent artists, kasi nun pag independent artist ka, sarili mong lahat. Instrumento mo, studio mo, ikaw lahat babayad nun. Pati engineers mo, mixer mo, producer mo, ikaw babayad. Paano kung wala ka naman pera? At that time, puro lang. So, ganon. Now, Iba sa na tulong. digital age, Yes, social media. kung saan ang lahat ay pwedeng gawin sa loob ng isang kwarto at pagtutukan ng pansin, kumbaga ako, gusto kong gumawa ng musika, gagawin ko yan, 1 taon, papagandahin ko yan. Then, may sarili akong channel o may sarili akong platform to promote it. So, yun nakakatulong sa tingin Sobrang ko. laki ng ambag na May social sarili media. may sarili ka ng channel through social At media. doon na magtutuloy-tuloy pag nakita ka. Pag naging viral yun, boom! Yun na ang diba? start ng Yun career. na. Then, Yung iba, ganon. Tsaka meron po na hindi na po kailangan nila ng mga music labels. Yun, Pero mismo. Pero, syempre, malaki din po ang may tutulong ng mga music labels in terms of distribution. Pero parang hindi na nila kailangan ng kontrata muna. Yes. Digital platform na lang. Siguro, under, parang management agency, sila ang gagawa ng iyong saan ka magtutugtog, saan ka, Pero yung musical independency mo, talagang creative control, nasa OPM artist na. Look at Ben and Ben. Ibang level ng Ben and Ben. Kumpleto sila. May music team, may social media team, meron silang technical team nila. Ang galing. So, sa lahat po ng mga OPM artists at syempre dun sa mga old school, yung mga hanggang ngayon ay tumatangkilik sa harana, sa kundiman, hindi pwedeng mawala Kasi mawawala yung identity ng Sa iba pa rin, kung sabi nga po, iba pa rin po ang tama ng mga kanta na. Oo. Tsaka amat. Imaginein mo nun, manliligaw ka. Di ba? Gigitarahin mo sa gitna ng gabi. Para mahulog lalo ang loob. Hindi mo alam kung Paranahin mo. Pag kumanta ka, hindi mo alam kung dudungawin ka ni Sinta O Sinta. Di ba? Nagawa mo ba yan, Kuya Ed? Sabi mo, anong panahon mo? Hindi naman. Nag-aral akong maggitara. So yung pag pasimple pag lang. drums. Sa So, drums, yun. wala. Pagbisa naman kasi sa drummer, lagi ka naman nasa likod. Pero ngayon, iba na talagang binibigyan ng iba na ngayon. So sa lahat po ng mga musikerong Pilipino, musikerong Batanggenyo, ipagpatuloy nyo po at mabuhay po tayong lahat. Kaya naman po tayo ay patuloy na makinig, makiawit at sumuporta sa sariling atin mula sa pagiging traditional na awitin hanggang sa makabagong OPM. Alam niyo naman yan, salamin. Kinagigiliwan ng kabataan sapagkat sa bawat himig na likha ng Pilipino ay isang tinig ng ating kultura, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Muli sa isang pagpupugay sa ating lahat ngayong linggo ng musikang Pilipino. Mabuhay ang ating mga musikero, mabuhay ang musikang Pilipino, at mabuhay tayong lahat na patuloy na nagmamahal, sumusuporta sa ating sariling sining at kultura. Ayan. Rock and roll, sabi nga, beep, 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 sabi ng tsuper ng jeep. Mga kabiyahe, ang oras po natin ay 9:59. Yan, 1 minuto bago sumapit ang 10:00 ng umaga. At dumakaw muna po tayo sa ilang mga paalala at alamin na rin po natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ihahatid ng ating mga kasama mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Huwag po kayong bibitiw.
magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga, Batangas. Narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, July 31, 2025. Wala na po tayong minomonitor na anumang bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat dito sa buong bansa na magdadala pa rin ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan lalo na sa may extreme northern Luzon. Inaasahan din na itong low pressure area ay hihina na sa mga susunod na araw. Para naman po sa probinsya ng Batangas, ngayong araw ay makakaranas ang kabuang probinsya ng bahagyang maulap na kalangitan na may maliit na chance na mga kalat-kalat na may hina hanggang katamtamang pag-ulan, dulot naman po yan ng localized thunderstorm. Sa Hilaga at Timog parte ng Batangas ay may 11% chance ng pag-ulan. Samantalang sa Silangang parte ay may 8% chance ng pag-ulan at sa kanlurang bahagi ng Batangas ay may 40% chance ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 26 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:40 ng umaga at lulubog mamayang 6:24 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Nantasida nagpapaalalang laging maging alerto, maging handa at manatiling ligtas. Hanggang sa susunod na ulat, magandang umaga po. Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, muli po nagbabalik ang inyong Biyaheng Kapitolyo at bahagi pa rin po ng serbisyong may talino at puso. Tayo po ay dadako na sa ikalawang bahagi ng ating programa at ang ating pong topic for today ay ang Sarcoma at Bone Cancer Awareness Month. My God, ang dami nitong mga cancer ngayon kasama ang Jane, no? At ngayong buwan nga rin po ng Hulyo, ayan, patapos na naman yung Hulyo eh. Ipinagdiriwang po natin ang Sarcoma at Bone Cancer Awareness Month, isang mahalagang pagkakataon upang bigyan pansin ang ating mga bihirang uri ng cancer. Alam nyo ba na ang sarcoma ay isang bihirang uri ng cancer na maaaring tumubo sa ating mga kalamnan, taba, ugat at maging sa mga buto. Bagamat hindi ito kasing laganap na ibang uri ng cancer, ang epekto nito sa kalusugan at buhay ng pasyente ay napakalaki. Kaya mahalagang magkaroon po tayo ng sapat na kaalaman upang mas maagang matukoy ang mga sintomas at maagapan ang posibleng mga paglala nito. Dahil sa pagiging bihira ng sarcoma, madalas itong hindi agad nakikilala, napagkakamalan lang itong simpleng bukol, pananakit ng katawan, oh my God! At sa kasamang palad kapag huli nang na-detect, ay mas mahirap na itong gamutin. Sa ating talakayan, nating tatalakayin kung ano ang sarcoma at bone cancer at paano ito nagsisimula, ano ang mga palatandaan na dapat bantayan at paano tayo makakatulong sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol dito.
sapagkat ang usaping kalusugan, tandaan, ang tamang kaalaman ay maaaring makapagligtas ng buhay. Ayan, ang sarcoma ay nagsisimula kapag ang ilang normal na selula sa ating katawan tulad ng nasa kalamnan, taba o gato-buto ay nagkakaroon ng abnormal na pagbabago sa kanilang DNA. Dahil dito nagsisimula silang lumago at dumami ng walang kontrol. Sa halip na mamatay at mapalitan ng bagong malusog na selula, ang mga abnormal na selulang ito ay patuloy na nabubuhay at nagbubuo ng bukol o tumor. Kapag ang tumor ay malignant o cancerous, ito ay tinatawag na sarcoma. Minsan, walang malinaw na dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong pagbabago sa selula. Ngunit may ilang risk factors gaya ng namamanang sakit, pagkaka-expose sa radiation o pagkakaroon ng kasaysayan ng cancer sa pamilya na maaaring magpataas ng tsansa na magkaroon ng sarcoma. Samantala, ang bone cancer naman ay tumutubo direkta sa ating mga buto katulad ng sarcoma. Nagsisimula ito sa pagbabago ng DNA ng mga selula ng buto na nagiging sanhi ng mabilis at walang kontrol na pagdami ng mga ito. Ang mga tumor na nabubuo ay maaaring magdulot ng matinding pananakit, pamamaga at pagkabali ng buto kahit sa simpleng aksidente lamang. Mahalagang tandaan na may mga kaso rin ng metastatic bone cancer kung saan ang cancer mula sa ibang bahagi ng katawan ay kumakalat papunta sa buto. Mahalaga pong malaman natin ang mga sintomas o palatandaan ng sarcoma at bone cancer upang maagapan ito ng mas maaga. Narito po ang ilan sa mga dapat nating bigyang pansin. Una po, paulit-ulit na pananakit ng buto o kalamnan, lalo na po kung hindi po ito nawawala kahit nakapahinga na o umiinom na po tayo ng gamot. Ikalawa po, ang pamamaga o bukol sa bahagi ng katawan na hindi nawawala at palaki ng palaki. Madaling pagkabali ng buto kahit sa mga banayad na aksidente o pagkilos. Gayon din po ang pamamanhid o pangangalay sa bahagi ng katawan malapit sa bukol. Pagkapagod at paghihina na walang malinaw na dahilan. Pagbaba po ng timbang ng hindi sinasadya, lagnat o pagpapawis sa gabi na hindi maipaliwanag ang sanhi. Tandaan po, hindi lahat ng bukol o pananakit ay cancer. Ngunit kapag naranasan ng ilan sa mga sintomas na ito, huwag ipagwalang bahala at agad kumonsulta sa doktor para sa tamang pagsusuri. Ayan mga kabiyahe, mahalagang bahagi tayo ng laban kontra sarcoma at bone cancer. Kahit hindi tayo yung pasyente o hindi tayo yung doktor, may magagawa tayo upang makatulong sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa sakit na ito. Maaari tayong magbahagi ng tamang impormasyon sa pamamagitan ng social media, sa radyo, o simpleng usapan sa pamilya at mga kaibigan. Mahalaga ring sumuporta sa mga awareness campaign at programa, makilahok o magboluntaryo sa mga aktibidad tuwing Sarcoma, Bone Cancer Awareness Month at sa iba pang inisyatibo. Ang pagtangkilik sa mga fundraising events gaya ng pagbili ng mga tiket, pagbibigay ng donasyon, o anumang uri ng suporta ay malaking tulong para sa mga pasyente at sa pananaliksik para sa mas epektibong gamutan. Huwag din nating kalimutan ang paghihikayat ng maagang pagpapatingin sa doktor, lalo na kapag may nakikitang kakaibang sintomas, upang maagapan agad ang posibleng paglala nito. Higit sa lahat, mahalaga ang pagbibigay ng emosyonal na suporta. Ang simpleng pakikinig at pagdamay ay nakakapagbigay ng lakas ng loob sa mga taong may karamdaman at sa kanilang pamilya. Tandaan, hindi kailangan maging eksperto upang makatulong. Minsan, ang simpleng pagbabahagi ng kaalaman at pagpapakita ng malasakit ay maaaring magligtas ng buhay. Ayan, at dito po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa mga nasabing sakit. Naway magbigay ito ng dagdag na kaalaman at inspirasyon upang mas maging mapanuri, masigasig tayong pangalagaan ang ating kalunsugan. Tandaan, bagamat bihira ang mga sakit na ito, napakalaki po ng epekto nito sa mga pasyente, sa kanilang pamilya, kaya't mahalaga ang maagang pagkilala sa mga sintomas, tamang pagpapatingin sa doktor, at higit sa lahat, ang ating pakikiisa sa pagpapalaganap ng kamalayan. Sa simpleng pagbabahagi po ng impormasyon, pagsuporta sa mga kampanya at pagbibigay ng malasakit sa ating kapwa, tayo ay magiging katuwang laban at kontra sa sarcoma at bone cancer. Muli,
Huwag po nating baliwalain ang anumang kakaibang nararamdaman dahil ang kalusugan ay hindi dapat pinagpapaliban. Sama-sama tayong magsusulong ng kamalayan, pag-asa at pagkalinga. At lagi nating tandaan, ang tamang kaalaman ay unang hakbang tungo sa kaligtasan at kagalingan. Ayan. So, alam nyo na, pag medyo reoccurring pain, hindi nawawala, medyo bumababa ang inyong timbang, ay medyo sumangguni na po tayo sa mga medical magpatingin na. At, Tsaka po sir, yung mga bukol sa katawan Yes. po. Oo, kaya Mga minsan unusual medyo kapa-kapa tayo ang hirap kasi niyan di ba? Opo. Huwag ipagpaliban. Opo. Oo. Though- Bukol ako sa ulo pero matagal na naman to. Awa naman ng Diyos. Oo, yung isa pa, yung mga bukol sa mga katawan, yung mga pagpapasa-pasa, yung mga sugat na hindi gumagaling. Ayan, at yung, syempre, yung mga hindi o imposibleng, alam mo yon yung sa bowel movement nyo, no? Yung pagbabago, at yung parang pumapayat ka yata, Almira. Iba naman natin yung Almira, Oo, nag-exercise. Hindi, i-monitor nyo rin ang inyong timbang. Kasi, Yes, di ba, yes. hindi natin napapansin yan Siyempre, akala mo lang nagiging slim ka, pero, di ba? May iba pala. Within a week, nawala sa'yo 5 kilos. Hindi ka naman nag-exercise, hindi ka rin naman nagda-diet, di ba? Medyo When you red feel flag something na is yun. wrong talaga sa Oo. body mo, talagang wag nang mag-atubiling Oo, humingi ng tulong Isa pa. sa mga profesional. Huwag niyong itago sa mga Yes. mahal niyo sa buhay. Yes. Kasi kung cancer nga ito, di tapos fourth stage na, di ba? Wala na. Mahirap nang Hindi ilaban. porket kaya pa medyo okay pa naman, di ba? Oh, yung mga early detection, just like sa breast cancer, cancer. skin cancer, yan. Yun, medyo, kumbaga, yung rate of survival within the early detection ay maganda. Pero pag yung medyo nga, ito, bone cancer, tapos late stage, yun nga, kumakalat di ba? Tsaka alam ko yung sabi nila, yung bone cancer, tsaka yung brain cancer, yun yung isang uri ng pinakamasakit na uri ng cancer kasi buong kalamnan mo daw yun. Parang pag ginanong ka, parang mabududurog yung buong katawan mo Ganun daw levels yun. Kaya ang iba doon, tinuturukan nung nung gamot, parang yun? Hindi. Stem cell. Hindi siya, para siyang drugs na pag mo, Steroids po. talagang Medyo iba. tulog ka. Oo. Ganon levels. Kailangan nila yon para... Pero iba naman yung epekto. Okay, maganda naman yung turok. Kaso diba, iba din yung epekto na sa katawan. Yes. Lalo na sa pamilya. Imagine niyo papayuhan na kayo ng doktor. Sige, ganito po ay 6 months. Most. Di ba? 6 months kang iisipin mo nang iisipin Parang mo. hindi tumatakbo yung buhay. Oo, parang gano'n, Parang di ba? wala Hindi, ilalaban natin Yes. si tatay, ilalaban natin si Yes. kuya, pero, di ba? At ang isa pang problema dyan, Kuya Eds, tulad ng mga nabanggit natin noon sa ating mga Sa ating usapin, mga sa previous awareness, na talakayan. ay ang usaping Pinansyal. pinansyal. Oo. Meron Kasi- namang tulad nga ng mga nasabi ng ating mga kaibigan sa Bat MC, no? Na meron silang mga paraan, support group Yes. na pwede nilang lapitan. Tsaka meron na po tayong cancer center dito sa Yes. Bata Yun, Masilaw isa po. pa yun. Yes. Oo. Talagang nandun po yung yung support bubble kung tawagin kung saan may tutulong po sa pamilya, sa pasyente at sa inyong pinansyal na pangangailangan. Ang hirap niyan kasi nangyari na rin sa amin yan sa mga ilang mga mahal namin sa buhay, kamag-anak. And talagang yung pain, hindi maalis. Alam mong, they're coping na okay, alam naman namin, hindi pa ngayon, pero darating. Pero alam mo yun, yung masking ng kanilang aura na they are smiling but deep inside, they're talagang... So, yun lang naman So, bukod dun sa may sakit, apektado rin yun. Kaya itong cancer ay wag po nating baliwalain. At lalo na nga po yan, yung mga bihirang uri Opo. na sinasabi. Kaya po siya parang nadidiscover siya late na. Kasi Oo. very rare po yung cases minsan. Kaya
kumbaga, kasi po para sa cancer po, mahalaga po talaga yung early detection. Oo. Kahit anong uri po ng cancer. Oh, imagine. Early detection po Yes. talaga ang ano. Yun, kapag yung ba ng yung wala ka namang ginagawa, hindi ka naman nag-exercise, hindi ka naman nagbuhat, biglang sakit ng buong katawan ko. wala ka namang Baka naman lalong kabahan yung Oo. Kabahan ka nun. Kinakaman. Nakahiga lang naman ako sa sopa. Maghabo. Baka naman ngalay lang, hindi. Magpatingin ka sa doktor. Kung Opo. ito Tsaka lang, po, sir, yung recurring pain. Yung nabanggit po kanina, yung madali pong mabalian ng buto. Na kahit sa simpleng po ay nababali agad. Oh, ayun. So, mga kababayan, early detection talaga. At wag po nating baliwalain ang anumang mga kaunting pagbabago sa ating katawan. Tama. Ayan, at sana po ay magkaroon na tayo ng kaunting awareness. Yes. Sabi nga, at yan naman ang pakay ng ating programa para sa araw na ito. At ang oras po natin mga kababayan, ang oras sa buong Pilipinas, 10:15 in the morning. At dadako lang po kami sa isang maikling commercial break. At pagbalik po namin, ay ihahatid namin sa inyo ang mga naipon naming pagbabalita na nangyari sa inyong pamahalang panlalawigan at sa ating bansa. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako Ineng, nag-aalboruto na daw ang bulkan eh. Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhing nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo. Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan. Kaya ang 4S, lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Ayan, muli po nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo at dadako na po tayo sa huling bahagi ng ating programa ngayong araw ng Huwebes, July 31, 2025. Mula sa bulwagang pambalitaan ng inyong biyaheng Kapitolyo, narito na po ang mga naihanda naming pagbabalita para po sa mga kaganapan sa ating pamahalaang panlalawigan. Food packs para sa mga fisher folks ipinamahagi sa mga bayan sa unang distrito. Ipinabot ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang tulong sa mga bayan sa unang distrito na naapektuhan
ng pinalakas na habagat na dulot ng sunod-sunod na mga bagyo na dumapo sa Luzon noong isang linggo. Ang delegasyon ng Kapitolyo ay pinamunuan ni Governor Vilma Santos Recto at binubuo ng iba't ibang departamento na may kaugnayan sa relief and rehabilitation ay tumungo sa mga bayan ng Calatagan, Lian at Nasugbu nitong ika-30 ng Hulyo taong kasalukuyan. Katuwang ang DSWD-4A at BIPAR at mga local government units ng mga nasabing bayan, nagpaabot ng 10,389 na mga fisher folks ang family food packs bilang tulong dahil sa matagal silang hindi nakapangisda, bunga ng pagkasira ng kanilang mga tahanan, bangka at iba pang gamit sa pangingisda. Sa mensahe ni Governor Santos Recto, dala ng kanyang administrasyon at liderato ang pagbabago kung saan ang mga tulong na kanilang matatanggap ay diretsyo na sa mga tao at mismong ang Kapitolyo na ang bababa sa mga komunidad. Mula ngayon, wala nang pipila ng matagal, wala nang mapapagod at gagastos. Ang Kapitolyo na lang ang lalapit sa inyo. Wika ni Governor Vilma Santos Recto. Ganun na rin aniya ang magiging sistema sa scholarship program kung saan sa kanilang mga paaralan na magtutungo ang kinatawan ng pamahalaang panlalawigan at pantay-pantay na rin ang matatanggap ng mga financial grants. Ang pagbibigay ng ayuda sa mga fisher folks ay magpapatuloy sa mga susunod pang mga buwan hanggang ang lahat ng mga bayang apektado ay mabigyan ng food packs. Ang delegasyon ng Kapitolyo ay mainit na tinanggap ng mga lokal na pamahalaan, kabilang sina Calatagan Mayor Rico Puno, Lian Mayor Joseph Pehi, at Vice Mayor Enigno Bolompo, Nasugbu Mayor Antonio Barcelona. Nakasama rin dito ang board members ng unang distrito na sina Bukal Army Bausas at Bukal Ana Rosales. Samantala sa ating national news, Barangay Certificate, Company ID, bawal sa voters registration. Ayon sa COMELEC, hindi natatanggapin ng Commission on Elections ang Barangay Certificate, Company ID, sedula at police clearance bilang valid ID sa pagrerehistro sa barangay at SK elections. Kabilang sa tatanggapin na dokumento ay ang National ID, Postal ID, ang inyong Student ID, Senior Citizen, kung kayo senior citizen na, PWD ID at Driver's License, kabilang na rin ang NBI clearance, pasaporte, UMID card, at lisensya mula sa IBP at PRC. Maaring magpakita ng National Commission on Indigenous Peoples confirmation ng mga miyembro ng mga katutubong komunidad. Ang nationwide voter registration ay mula, bukas na ba to? Yes. Bukas na, August 1 hanggang August 10. Ayan. Samantala, inihayag ng Department of Social and Welfare Development na target nilang palawakin ng higit sa 7 taon ang benepisyaryo ng 4Ps na manatili sa programa sa pamamagitan ng pag-amyenda sa batas. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, tugma ito sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. na bigyang prioridad ang kapakanan at pag-unlad ng mga pamilyang nangangailangan. Git niya, dapat nakabatay ang paglabas sa programa sa kakayahan ng pamilya na maging self-sufficient hindi lang sa bilang ng taon. Sa kasalukuyang patakaran, halos 2 milyong Pilipino ang nakatakdang lumabas sa 4P sa 2026. Simula 2022, nasa 1.4 milyon na ang nagtapos sa programa. Sa iba pang balita, magpapatupad ng 2 programa ngayong linggo ang Department of Labor and Employment para sa mga manggagawang apektado ng masamang panahon dulot ng sunod-sunod na bagyo noong nakaraang linggo. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nagsagawa ang DOLE Regional Offices ng profiling ng mga manggagawa sa ilang lugar na apektado ng pagbaha dahil sa tropical storms Krising at Dante at bagyong Emong, gayon din ang habagat. Bibigyan ng mga apektadong manggagawa ng emergency employment at livelihood assistance ayon kay Laguesma. Sa ilalim ng Temporary Emergency Employment Program, ang mga apektadong individual ay bibigyan ng 10 hanggang 30 araw na community work, partikular sa panahon ng sakuna at kalamidad na nagbibigay daan sa kanila na mag-ambag sa pagpapabuti at rehabilitasyon ng kani-kanilang komunidad. Nagdulot ng pagbaha at pagkasira ng infrastruktura ang masamang panahon
dahon sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon, National Capital Region, Calabarzon at Zamboanga Peninsula. Nakaalerto ang Philippine Coast Guard o PCG kaugnay sa tsunami warning dahil sa magnitude 8.7 na lindol na tumama sa Russia. Katunayan, inatasan na ni PCG spokesperson Noemi Kayabyab ang lahat ng distrito na magsagawa ng information dissemination kaugnay dito. Ipinag-utos na rin ni PCG Commandant Admiral Ronnie Cavan na makipag-ugnayan ng bawat distrito sa mga local government unit, partikular sa mga nasa may baybayin bilang bahagi ng paghahanda at pag-iingat. Pasado alas 9 a.m. ng umaga, naglabas ng tsunami advisory ang PHIVOLCS kung saan magtutuloy-tuloy ang unang bugso ng tsunami waves sa ilang coastal areas ng bansa mula 1:20 p.m. hanggang 2:40 p.m. noong Miyerkules. Ayan, so medyo kinabahan yung iba, no? Yung mga bayan facing the Pacific Ocean, dahil nga dun sa nangyari sa Kamchatka Peninsula dyan sa Russia. Ayun, parang alam ko medyo nasa taas siya ng Japan. So yung area yun talaga medyo prone sa malalakas na lindol. Gawa nung 2011, naganap naman yung 9.1 magnitude na nagsanhi nung yung Japan tsunami, no? Kung naaalala niyo yun. That was March 10? March 9 ng 2011. Kita ko nga sa balita kahapon, Kuya Eds, yung sa Japan, ang mga ilang residente ay nagtungo na sa matataas na building. Meron talaga silang dyan, yung alert. At kita mo, hindi sila nagpapanik. Yes. Nung minsan nandun ako sa Tokyo, lumindol. Medyo mataas yung kinatatayuan namin nun. Sinilip ko sa bintana. Walang lumalabas na tao. Parang okay lang. Parang okay, lumilindol. Ganon sila kadisiplinado. So dapat ganon din. Huwag tayo magpanik. Para may protocols na po sila sa ganon. Kasi nga po, dun po sa past experiences nila. Oo. Talagang ready. Ang galing. So sana ma-apply din yun dito sa Pilipinas. At kung lilindol, duck, cover, and hold. Ayan, dadako na tayo sa ating mga announcement. Kaunti na lang ang nalalabi sa ating gasolina at malapit na tayong gumarahe. Gian, Direct G, take it away! Yan, isa pong patalastas mula sa Bawan Public Market. Magkakaroon po ng malawakang paglilinis ang mga stall owners at helpers ngayong araw ng Huwebes, July 31, 2025 sa Building A po ng Bawan Public Market. Kaugnay po dito ay magsasara ang lahat ng sections sa ganap na alas 12 ng tanghali maliban po sa rice section at special stalls na ang simula ng paglilinis ay sa ikatlo naman po ng hapon. Inaasahan po ang inyong malawakang pangunawa. Maraming salamat po para dito. At mula naman po sa Bateleg 2 Area 3, magkakaroon po tayo ng scheduled disconnection bukas, araw po ng Biyernes, August 1, 2025. Ang maapektadong lugar po ay ang mga sumusunod. Sa Tanawan area po, ang Pilarville at Victoria Homes. At sa Laurel naman po ay ang Leviste, Bapa, Molinete at ang Big Loads Laurel. At para naman po sa ating mga scheduled power interruption, sa darating pong August 3, araw po ito ng linggo, magkakaroon po ng relocation of NGCP metering equipment at PMCM along the line simula po alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Ito po ang mga apektadong lugar. Tanawan City po, Municipality of Malbar, Municipality of Talisay, Municipality of Laurel, at sa Lipa po, yun pong portion ng Barangay Bugtong after po ng Uncle John's. At para naman po sa Balete ay ang portion po ng Barangay Solis. Ang pagsasagawa po ng mga scheduled power interruption ay para sa mas maayos at magandang daloy ng serbisyo ng kuryente. Ipinapaabot po ng Bateleg ang kanilang paghingi ng pangmanhin at pangunawa. Maraming salamat po. Ayun, so take notice may power interruption po. Make sure na naka-charge ang inyong mga power bank, mga gadget para hindi kayo mainip. Kuya Eds, ma-share ko lang nung bagyo noong nakaraang linggo. Nagpapasalamat itong biyanan ko sa Batelec talaga naman. Sa isang linggong yun ay hindi nawala ng power supply. Yun din ang sabi doon sa unang distrito, talagang matibay ka ngayon, Batelec. Yes. Salamat daw. Salamat. Pero ready ang mga power banks nila. Pero hindi kasi talagang may direktiba yan. Kasi nagpulong ang
Disaster Council, talagang siniguro nila na gagawin nila ang lahat na ang power ay hindi maputol. At nila, talagang ginawa nila. At napakahirap kasi pag walang kuryente. Lalo na, Yes, Kuya Eds. Ayan, so kudos po sa lahat ng mga taga-Batilik at magandang umaga po sa inyong lahat. At ayan, ako, 1 minuto bago sumapit ang 10 at kalahati ng umaga. So maraming salamat po sa aming mga nakapiling ni kasamang Jane ngayong araw. Direk G, magandang umaga at salamat sa iyo. Salamat. Welcome Medyo po. kinakalawang si Direk no? Nagbabakel, no? 1 linggo kasi kaming nabakante. Mahirap yung gano'n, sabi niya. Walang warm up. Gayon din, pinasasalaman natin ang ating tech team. Binubuo ni Almira Elaine Baler. Ayan, salamat sa inyo. Abon Luco Cagimbal, Gerard Sison, RJ Castor, Jeffrey Evangelista, kay Marwin Domingo at kay Tito Roger Aguirre. At sa mga nalalapit ng oras na matapos na aming mga OJT. DevCom OJT. DevCom OJT mula sa Bat State U, the National Engineering University, NAX. Ayan, si Jaisel, si Marie, si Ishi, at si Janelle. Ayan. Janelle. Ayan, mga magagandang pangalan. No? Very Gen Z. Sino yung L? Kakatuwa naman yung Janelle. Ayan. Hello? So, sa ngalan po ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Nang pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, may talino at puso sa bawat Batanggenyo. Hanggang sa susunod pong pagtutok, mananatili po tayong ligtas, malusog at mapagmatyag. Ito pong muli ang inyong lingkod, Edwin Sabarte. At ito naman po ang inyong kapartner sa biyahe na laging kasama sa kwentuhan at balitaan. Marami pong salamat sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay tuwing Thursday. Ito po muli si Jane Ilarmo Ilagan. At ito naman po ang inyong patroller, Gian Marco Escamillas. Hanggang sa ating pong susunod na pagpasada, muli ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong